Hello everyone! Welcome back! Medyo matagal-tagal na din akong hindi nakapag-upload. Minsan kasi nakakapagod mag-edit. Noong October pa pala to guys, pero ngayon lang ako nagka-energy na mag-edit. Medyo malayo-layo yung travel namin, mga 1 hour. 3 sasakyan kami, buti na lang talaga nagkasya kaming lahat. Mga kasama ko pala sila sa work, mga ka-rotation ko, at palagi talaga kaming may monthly gala. Parang team building din yun. Dahil maaga kaming gumayak, hindi pa nakapag-almusal yung iba kaya nandito kami ngayon sa McDo. Mag-o-order muna kami. Pagkatapos naman naming umorder ay sa daan na kami kumain. Kasi nga medyo malayo yun at pangit yung panahon. Oo nga pala, ang dami ko nang sinabi. Mag-a-apple picking pala kami at pupunta kami sa pumpkin farm. Excited talaga ako sa pumpkin farm. Mahilig kasi ako sa pumpkin guys. Ewan ko ba, na-amaze talaga ako sa mga itsura nila. Napaka-orange. Hindi ko talaga bet ang kulay na orange pero nakita ko yung mga pumpkin, ang cute talaga nila. Sa mga nagtatanong, pwede namang kainin yung pumpkin pero mostly dito ginagawa nilang drink, pie, pumpkin pie. Nakatikim na rin ako ng pumpkin donut, sobrang sarap. Pero ewan ko lang pag niluluto or yung gagawin siyang gulay, hindi ko alam kung masarap ba yun. Mostly naman kasi dito, binibili nila yung pumpkin para pang Halloween na decoration. Kina-carve nila at dinedecorate sa bahay nila. May kalayuan nga pala talaga yung pupuntahan namin. Pero sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ako matutulog kasi gustong gusto kong makita yung view lalo na ngayon at fall na. I can say, sobrang ganda talaga ng Canada pag fall na. Pag nakakapunta ako sa mga ganitong lugar, feel na feel ko talaga na nasa ibang bansa na ako. Ang gaganda kasi ng tanawin. Finally, at umabot na pala kami. Andito kami ngayon sa Nuggins Corner Farm. Parehong may pumpkin dito at apples. Buti at maaga kaming dumating, hindi pa masyado maraming tao. Later kasi ng tanghali na, sobrang daming tao. Long weekend pala nung pumunta kami kaya ang dami-daming tao nun. Ayan pala si Ali, anak ng kasama namin. Kung saan ang gala namin, andun siya. Ang daming yaya ni Ali dito. Ito na nga guys, nakahilerang mga pumpkin. Iba-iba palang kulay nila. May iba na parang kalabasa, may iba na dilaw, may ibang orange, mayroon ding puti. Meron din pala sila ditong mga mais. At iba-iba din ang kulay. Na-amaze ako sa mais na ito, kulay itim. Ito naman yung maliliit na pumpkin. Para silang may mga sakit. Tingnan mo, ang daming butlig-butlig. Nakakatakot. May iba't iba talagang sizes ng mga pumpkin dito. May sobrang liit, may sobrang laki din. Ito pala yung mga kulay puti na pumpkin. Marami sila ditong nakabakit. Ewan ko kung pang decoration to o gagawin nilang ulam. Ang dami pa dito sa bandang to. Pagkatapos pala naming tumingin-tingin dito ay nag-decide na kaming pumunta doon sa apple farm. Hanggat ko kaunti pa yung mga tao. Meron din silang mga trail dito. Binebenta pala yan lahat guys. Depende sa sizes kung magkano. Ang mga nakapila pala dito guys ay pupunta sa maze na nasa mga taniman ng mais. Hindi na kami pumunta dyan, baka maligaw pa kami. Sayang yung oras namin. Sobrang dami pa din ng pumpkin dito. Pwede kang mag-picture taking, pero pag gusto mo silang iuwi, ay dapat mo silang bilhin. Naisip ko, mas mabuti na din pala na medyo makulimlim. Kasi pag hindi, sobrang init talaga dito. Yan pala yung traktor na hahatid sa amin patungo mismo sa apple farm. Sabi naman nila, pwedeng lakarin. Mga 5 minutes lang daw, pero sasakay kami para experience na din. Papunta na pala kami dito sa pila guys. Ang babayaran mo lang ay mismong bag. So pwede kang pumunta doon na walang entrance fee. Pero hindi ka pwedeng umuwi ng apple kasi wala kang ang bag. Pero pwede ka mismong kumain doon. Nakadepende din sa sizes ng bag ang mga kulay nila. Yung green yung pinakamalaki at yun yung kinuha ko kasi 4 kami sa bahay. At meron din akong bibigyan. Dumating na pala yung isang traktor. At buti na lang nagkasya kami. Na-realize namin puro pala kami dito Filipino. Para na din namin tong inarkila. Isang magandang activity talaga to pang pamilya, ang apple picking at pagbisita ng mga pumpkin farm. Kung makikita nyo, maraming bata dito. Sulit na sulit talaga ang ganitong activity. Mura lang at mai-enjoy mo pa. Smile kayo dyan. Ang iingay namin, diba? Puro kasi kami Filipino dyan. Timing talaga. Sila lang yata yung puti dito. Kaya parang na-OOP sila, ewan ko ba. Pang second time na apple picking ko na pala dito sa Canada.
Excited na akong makita yung mismong farm para i-compare kung anong mas maganda dito ba o doon sa Ontario. Dumating na din kami at bago kami bumaba ay mayroon parang sinabi na instruction yung mga nagtatrabaho dito. Masasabi ko guys, mas maganda talaga yung nasa Ontario, doon sa Downies Farm sa Brampton. Sobrang dami ng apples nila at iba-iba yung uri. Dito parang ito lang or siguro naubos na kasi medyo patapos na din ito ng buwan ng Oktubre. Ayan guys, habang namimitas, pwede nyo na din kainin yung mga apples dito. Sino kaya tong batang to? Char lang, Ali. Nakaka-amaze lang din tong mga apple guys. Ang gaganda nilang tignan. Lalo na pag sobrang dami ng bunga. Parang gusto mo nang hablutin lahat at ilagay sa bahag pero hindi pwede. Malawak din tong farm dito pero masasabi kong mas malawak talaga doon sa Ontario. Hindi ko talaga maiwasang palaging ikumpara sila kasi parang ang ganda talaga doon. Nung napuno na ang mga bag namin ay nag-decide na kaming umalis at mag-proceed na sa next destination namin. Nagantay na naman kami ulit ng truck pabalik. Maglalakad sana kami pero narealize namin nandyan pala si Ali naka-stroller. Kawawa naman si Philip pag magtutulak siya. Medyo maalikabok din yung daanan dito. Buti na lang talaga hindi mainit yung panahon. Kung hindi, lagkit na talaga yung feeling ko at mawawala na ako sa mood. Naganap na kami ng makakainan namin kasi tanghali na yan. Gusto sana namin nasa mga Filipino store pero parang wala na kasi nasa liblib na ito na part ng Nova Scotia eh. Karamihan ng mga Pilipino ay nandun sa sentro kaya siguradong doon din nakafocus yung mga Filipino restaurant. Pasensya na pala kayo sa boses ko. Parang sisipunin kasi ako eh. Ano ba naman to eh? Gumagamit kasi kami ngayon ng heater. At alam nyo, simula nang dumating ako dito sa Canada, napaka-sensitive na talaga ng ilong ko. Madali akong magka-migraine dahil sa amoy, nagkaka-sinusitis ako, sobrang sakit ng mga sinuses ko. Nakapagtataka nga, ang presko naman ng hangin dito. Hindi nga ako nagkakaganito doon sa Pilipinas na sobrang polluted nung nasa syudad pa ako. Yun bang pag nililinis ko yung ilong ko, sobrang itim ng mga nadadampot ko? Sorry po, pasintabi. Andito na pala kami at naglalakad na kami patungo sa restaurant na kakainan namin. May mga kasama na kaming nag-aantay doon. Kasi medyo marami kami para makapag-reserve na din sila ng upuan. Isa pala siyang parang Caribbean na restaurant guys. Excited din akong matry ang ganito. Mahilig talaga ako sa mag-try ng mga different cuisine. Pero wala lang akong pera at wala akong time. Kaya minsan nagpapasalamat din ako sa mga kasama ko kasi nakakatry ako ng mga ganito kasi sinasama nila ako. Ito na nga yung menu guys, wala akong maintindihan, wala akong alam na pagkain dyan. Pero in fairness, sobrang sasarap ng mga pagkain nila. Tignan nyo naman to, ang sasarap. Mahilig talaga ako sa mga spices. Kung sa Bisaya pa, lamas. Meron sila dito guys, chicken, beef, pork, lamb, at hindi ko maintindihan anong mga luto nila. Merong burger dito, mga kebab, ganun daw, may fries. Basta tingnan nyo na lang guys, baka alam nyo ang mga pagkain na to. Pero in fairness, ang sasarap nila. Ito pala yung in-order ko, steak. Ang sarap ng dip niya, pero yung mismong steak, okay lang siya. Mas masarap pa yung ginagawa kong steak sa bahay. Parang nainggit nga ako sa mga pagkain nila, ang sasarap. Pero nabusog naman din ako sa kinain ko. Hindi lang ako medyo nasarapan. Ayan si Ali, enjoy na enjoy sa kanyang fries. Ang ganda-ganda talaga ng bata na to. Sana ganito kaganda yung anak ko someday. Oh my God. Cuteness overload talaga. Natapos na din pala kaming kumain at ayun, gumayak na kami patungo sa iba pang mga pumpkin farm. Pupunta sana kami sa sunflower farm. Nung pumunta kami doon, wala na natira. Parang natapos na yung gera nila ng mga zombie. Andito na nga kami sa sunflower farm. Nung nag-inquire kami, dapat nga daw sa September pa pumunta na kami. October na. Kaya naubos na yung mga sunflower. Sa sobrang lawak ng lugar nito, parang yung sa windows, pag inon mo, ito yung background. Pwede ka din palang magpalipad ng saranggola dito. Pero sabi ko, umalis na tayo. Baka makidlatan tayo. Sobrang lawak. Medyo makulimlim pa naman yung panahon. Hindi pa rin nauubos ang energy ng mga person, kaya naghanap kami ng iba pang farm na pwede naming puntahan. Buti na lang may malapit na pumpkin farm dito, mga 10 minutes drive. At buti na lang talaga pumunta kami doon kasi sobrang ganda pala ng lugar na yon. Mas nagagandahan ako ng mga pumpkin nila dito kaysa doon sa kabila.
Habang nasa daan kami, manghang-mangha talaga ako sa mga tanawin dito. Mapapakanta ka na lang talaga na this scene feels like what I once saw on the screen. Ay, sorry naman po, medyo nadala lang. Ayun nga guys, ang ibig kong sabihin, ang lugar nila parang yung nasa movies talaga. Yung mga forma ng bahay, yung mga kulay ng mga dahon ng puno, yung itsura ng lugar. Kaya walang sawang pasasalamat ko talaga kay Lord sa pagbigay niya ng opportunity na makapunta ako dito sa Canada. Alam niyo, hindi talaga ako nahirapan sa pag-apply ko ng visa ko. 1 week nga lang na-approve na ako. Meant to be talaga kami ni Canada. Ay, nako. Dumating na din pala kami dito sa farm. Nakalimutan ko lang anong pangalan niya. Sobrang ganda talaga dito guys. Hindi ako nagsisi na pumunta pa kami dito. Sobrang dami ko ngang nakuhang pictures sa lugar na to. Change agad yung profile pic pag uwi. Parang may pa-contest din dito guys. Palakihan ng mga pumpkin. At iba pang gulay. Sobrang lalaki talaga nila guys. Nakakamangha, nakaka-amaze. Nilalagyan din kaya to ng mga fertilizer, pampataba. Tingnan nyo, ang gaganda nila. Marami din kami nakita kanina nung papasok pa kami, bumibili sila nito kaya konti na lang natira. Again, ginagawa nila itong decoration sa bahay nila kasi Halloween na. Naalala ko tuloy yung isang episode ng Mr. Bean, yung sumali siya ng isang contest kung saan palaki yan ng watermelon. Kalaban niya nga noon yung kapitbahay niya. Yun talagang una kong naisip nung nakita ko tong mga malalaking pumpkin. Ang ganda-ganda talaga dito guys. Parang ayaw ko nang umalis sa lugar na to. Kung may sasakilan talaga ako, dito talaga ako maghahanap ng matitirahan. Tingnan nyo guys, ready na yung bahay nila. Napakabongga, diba? Ang dami kong picture dyan. Ayun guys, tapos kami mag-picture-picture. Umuwi na din kami kasi hapon na. Habang nasa daanan na kami, nagaya yung isang kasama ko na pumunta muna kami sa isang Filipino bake shop. Sabi nila masasarap na yung cake doon, pero hindi naman ako mahilig sa cake, kaya ito muna pandesal lang binili ko. Matagal-tagal na din kasi akong hindi nakakain. Ayun pala yung pangalan, tinape. Ewan ko kung tama yung pagkakabasa ko, pero masasarap yung mga paninda nila doon guys. Ayun nga, pauwi na talaga kami finally. And hanggang dito na lang yung video ko. Salamat sa panonood. Hanggang sa uulitin. Bye!